Sabi niya mag-usap daw kami ng masinsinan. Alam kong doon pa lang ay nakikipaghiwalay na siya. Sabi ko na, baka pwedeng magkita tayo at doon natin pag-usapan to. Ang sagot niya, hindi niya raw kaya. Nasabihan ko siya ng, wala ka bang bayag para harapin ako? Ngayon ay humahanap siya ng paraan para kausapin ako at nang malaman daw niya yung side ko. Kasi binala ko siya sa lahat at walang iniwang bakas. Back when I was senior high, nagkaroon ako ng boyfriend at 2 years ang itinagal namin. Sobrang sweet niya at marespeto talaga siyang tao. Nung time na yun ay sobrang asikaso ko sa pag-aaral dahil gusto kong makapasok sa state university. Sa bawat araw na nagre-review ako, laging sabi niya sa akin na nawawalan ako ng time sa kanya. Inaamin ko na wala talaga akong oras sa kanya noon at puro aral na lang. Pero nagpapaliwanag naman ako at naiintindihan naman niya. Tago ang relasyon namin sa mama ko dahil ang alam niya lang ay naliligaw siya sa akin. At sa 2 years namin walang nangyaring sexual act or kapusukan sa amin. Nung natapos na ako ng senior high ay doon ko nalaman na nakapasok ako sa Big 4 University. Sobrang saya ko noon at sobrang masaya rin siya para sa akin. Noong nag-college kami, naging sobrang busy na namin at ganoon din siya. The point na hindi na kami gaanong nag-uusap. At sa buong college life niya ay napansin ko na iba na yung ugali ng mga tropa niya ron. May cheater, may racist, may misogynist at ayaw ko sa mga taong ganoon. Dahil iba yung moralidad ko sa mga ganong bagay. Sinabi ko yun sa kanya pero kasi parang doon siya nagiging masaya sa mga kaibigan niyang yun. Fast forward ay nakakaramdam ako na parang may ibang babae na siyang nakakausap. At nahuli ko yun sa cellphone niya. Wala namang mali siya sa usapan pero ang lakas ng kutob ko nung mga oras na yun. Hindi ko yun sinasabi sa kanya dahil naduwag ako pero kumukuha ako ng ebidensya. May exam ako noon na taga-aral nang mag-chat siya sa akin. Mag-usap daw kami ng masinsinan. Alam ko na doon pa lang ay makikipaghiwalay na siya. Noong sinabi niya yun ay nagsabi pa ako na baka pwedeng magkita tayo at doon natin pag-usapan to. Ang sagot niya hindi raw niya kaya. Kaya't nasabihan ko siya ng wala ka bang bayag para harapin ako? Nung time na yun ay hindi ko siya pinilit at pumayag akong makipaghiwalay. Inaamin ko na sa relasyon namin ay hindi talaga ako nagkaroon ng maraming oras sa kanya. Pero sa tuwing wala akong pasok ay bumabawi ako. Ang gusto ko rin kasi magkaroon ng sariling oras para sa sarili ko. Para gawin ko yung gusto ko. Sobrang sakit ng time na yun. Kasi mahal ko talaga siya pero parang hindi talaga sapat. Lalo na kung hindi mo ito na ibibigay sa paraan na gusto niya. At ngayon nalaman ko na yung girl na kausap niya noon ay sila na. Mahanap pa rin yung ex ko ng paraan para kausapin ako. Gusto raw niyang malaman yung side ko sa breakup dahil pumayag na lang daw ako bigla at umalis. Tinla ko kasi siya sa lahat at wala akong iniwang baka sa social media. Pero yung sakit at mga tanong sa aking sarili nandito pa rin. Sa ngayon ay masaya na ako at malaya, Mami Len. Consistent honor student pa rin ako. At nagkakaroon ng sariling pera dahil nagtatrabaho ako bilang tutor. Nagagawa ko ng i-date ang aking sarili at ang pamilya. Sobrang saya sa pakiramdam na unahin ng sarili. Totoo nga siguro na laso ng pag-ibig sa babaeng mataas ang pangarap. Sa ngayon ay hindi ko na muna iniisip ang pag-ibig. Focus ako sa sarili ko dahil gusto kong magpatuloy sa law school. Di mo naging perfecto yung relationship namin ng ex ko noon. Pero may aral akong kinuha mula ron. Aming salamat, Mami Len, sa pagpili ng aking kwento. Sender, Ana ng Manila. Ganyan ang atake, ganyan dapat ang babae. Iparamdam mo na hindi siya kawalan at siya ang nawalan. Na kapag binitawan ka, move on with grace. Never beg for love. Mag-focus ka muna sa pag-aaral mo, enjoy your life. Kasama ang pamilya habang kaya mo pa. Sulitin mo yung mga oras na nakakabawi ka sa kanila. Kasi kapag may sarili ka ng pamilya, iba na yung priorities. At least pagdating ng araw, wala kang regrets. At kung papasok ka ulit sa isang relationship, be honest sa parents mo. Huwag kang magtago kahit na feeling mo ay kaya mong i-handle lahat mag-isa. Ito pa rin kasi yung may support system ka at wala kang tinatago. Real love doesn't need secrecy. Dun sa ex mo, hayaan mo na't manahimik siya. No explanation needed. Na kasi for what? Isisi niya sa'yo bakit siya nag-cheat. Cheaters don't deserve peace of mind. Ladies ha, stop giving cheaters a second chance or any. Kasi it's like same book, same drama. Sa huli, sarili niyo lang din yung niloloko nyo.